Eto na mga kapatid, lumutang na si dating Pangulong Duterte at kanyang pinabubulaanan ang maugong na gentleman's agreement na ipinakalat ni Mr. Harry Roque, mga tol, no? So dito sa videong panonoorin natin, ayon nga rito sa title, no, ay pinabubulaanan ni Digong o dating Pangulong Duterte ang gentleman's agreement daw sa China. Kung naalala ninyo mga kapatid, kahapon pinanood natin na si PBBM ay horrified, no, doon sa gentleman's agreement na yon, at gusto niya ngang ipatawag, no, si Wang Silian para malaman kung ano-ano ba talaga yung mga napag-usapan nun. Pero eto na nga mga kapatid, sa napakarami ng pagkakataon ay muli na naman nilang inilaglag si Mr. Harry Roque at si Digong na mismo, dito sa videong to, pinabulaanan daw na wala namang gentleman's agreement, mga tol, no? Pero dito sa isang videong panonoorin natin mula pa rin sa UNTV, sabi rito, China iginiit na nagkaroon ng kasunduan sa Duterte administration kaugnay ng Ayungin Shoal. Oy, pati yung dalawang mag-best friend nag-aano na rin mga kapatid, hindi na natin ngayon malaman kung ano totoo, no? Well, anyway, bago natin to simulan mga kapatid, kung bago ka pa lamang dito at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video, sana wag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong reaction video ganito. At syempre, wag mo rin sana kalimutan mag-like. Yan, para ma-promote pa ni YouTube itong ating video at malaman pa ng marami at mabawasan naman ang mga pro-China mga kapatid, no? So wag na natin patagalin to. Panoorin na natin to mga kapatid. Pinabulaanan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang aligasyon na umano'y pumasok ito sa isang gentleman's agreement sa pagitan niya at ni China's President Xi Jinping ukol sa West Philippine Sea. Sa isang press conference sa Davao City kagabi, April 11, kinuwento ni Duterte ang naging usapan nila ni President Xi sa kanyang state visit sa China noong siya pa ang Pangulo. Sinabi umano ni Duterte sa Chinese President na balak ng Pilipinas na kumuha ng langis sa West Philippine Sea pero hindi pumayag si President Xi. Mr. President. Oh, di ba? Doon pa lang mga kapatid, makikita mo na talagang hindi ganun kalakas din si Digong, no? Kasi mga tol, yung langis na sinasabi rito ay nasa loob ng exclusive economic zone natin. Bakit ka magpapaalam sa China? At kung ano naman kung hindi papayagan China, bakit susunod ka? Kasi nga ang sabi ni Digong, nagsabi daw si Xi Jinping, we're going to have a trouble doon. Nawindang doon si dating Pangulong Duterte mga kapatid na kamay na bakal mga tol, no, pero lumambot kay Xi Jinping. Hindi niya napanindigan yung kanyang kamay na bakal mga tol, at yung langis na sinasabi dito sa West Philippine Sea ay napigilan ng China. Sayang. Pero hindi pumayag si President Xi. Mr. President, we would insist that that China Sea, or not the whole of it, but there is a part of the China Sea that belongs to the Philippines. Galing na mismo sa kanya. There is a part of China Sea that is belong to Philippines. So kinikilala naman ni Digong mga tol, na meron tayong bahagi, no, dito sa karagatan na to. Pero ipinagpaalam niya pa kay Xi Jinping, di ba? So atin nga yan, ba't ka mapagpapaalam pa? Kumbaga, lupain mo, di ba, teritoryo mo, bakuran mo, magpapaalam ka pa ba sa kapitbahay mo? Teka, magtatanim ako sa bakuran ko ha? Okay lang ba? Parang ganun, no? Ay, maghuhukay ako sa bakuran ko ha? Okay lang ba? But there is a part of the China Sea that belongs to the Philippines. And since I would want to, get savings instead of importing it from the exporting country, ako nang I will dig my oil there. I just want to let you know. Ito ang sagot ni Xi Jinping. I am afraid you cannot do that. Sabi ko, why, Mr. President? Diniretso ko na siya. I will get it from that portion of the Red China Sea that belongs to the Philippines.
Sabi niya, please do not do it with the life of me. We are friends and I do not want to destroy that friendship. So what is in your mind, Mr. President? Sabi niya, because it would be in trouble. Ayon Sa pagkakataong to mga tol, nilaglag ni dating Pangulong Duterte ang sarili niya. Sa totoo lang, 'di ba? Kung pakikinggan mo, 'di ko kinikwento niya. Sabi niya pang ganun, ito ang sagot, 'di ba? Madiin niya pang sinabi 'yun eh. Kumbaga parang reasoning, no? O bakit ganito? Eh kasi ito ang sagot, 'di ba? Nilaglag ni dating Pangulong Duterte ang sarili niya bilang isang dating naging presidente. Bilang isang presidente ng bansa, mga kapatid, 'di ba? Ikaw yung pinakamay pananagutan sa bansa mo kasi presidente ka nga eh. Inihalal ka ng taong bayan, pinagkatiwalaan ka ng napakaraming mga Pilipino para i-lead mo sila papunta saan? Siyempre sa pag-asenso. Kung kaya mong payamanin ng bansa, kung kaya mong pataasin, kung palakasin ang ekonomiya. Alam naman natin mga tol na yung langis na nandoon ay talagang malaki ang maitutulong sa ekonomiya natin. 'Di ba? At hindi naman siguro labag kung huhukayin natin yon. Well, alam ko naman kung ano yung nasa isip ni Digong eh dahil iniiwasan niya daw ang gera. Pero alam niyo mga kapatid yung China, magaling lang silang manindak pero hindi nila pwedeng gerahin ng Pilipinas sa ganung kadahilanan lang. Bakit? Kasi hindi naman sinusuportahan ng international law yung claim nila eh. Hindi naman sinusuportahan ng UNCLOS yung claim nila. At sabi nga rito ni Mr. Ex-President, eh, our oil, 'di ba sabi niyang gano'n, sa aming part doon sa dagat na 'yan, doon kami kukuha ng langis. O hindi daw siya pinayagan mga tol. Anong karapatan ni Xi Jinping para hindi ka payagan? At bakit ka naman sumunod, Mr. President? Pwede mo namang ipaglaban 'yun, 'di ba? Kasi nanalo tayo na no'n eh, bagong-bago pa lang 'yun in 2016, Permanent Court of Arbitration naglabas ng hatol, 'di ba? Napawalang bisa yung China eh dun sa claim nila eh. Pero wala eh, nadaig siya nung sindak mga tol. Nasindak siya ni Xi Jinping. Yun ang dahilan, 'di ba? Apektado ngayon yung ekonomiya, pa kay Duterte kung pagpipilitan niya ay maaaring maglunsad ng giyera ang China at maaaring matunaw ang Pilipinas. 'di ba? Ano mga tol? Yun yung nagpasindak sa kanya eh. Sabi niya gano'n, kung ipagpipilitan niya, maaring maglunsad ng gera ang China. Mga tol, ilang taon na, ilang dekada nang pinagbabantaan ng China ang Taiwan. Hindi naman sila naglulunsad ng gera. Nakita niyo ba 'yon? Ilang taon na, ilang dekada na. Siguro hindi ka pa pinapanganak, pareho-pareho tayo, hindi pa tayo pinapanganak. Sabi nga dun sa isang napanood natin, 70 years. 70, 70. Ganon na katagal, 7 dekada nang pinagbabantaan ng China ang Taiwan. 'Di ba? Reunification, part yan ng bansa namin. Pero eto mga tol, mahinang argumento yun. Sasabihin ng China, gigirahin namin ang Pilipinas kasi lumalabag sila sa soberanya namin. Sino susuporta sa'yo? 'Di ba? Kakastiguhin ka ng international community, kakastiguhin ka ng buong mundo kasi maglulunsad ka ng gera dahil gusto mo lang manakop. Ang pagkaintindig ko pag sabi na there will be trouble if we insist on our own way there, China will go to war. Wala na umano Yun ang pagkakaintindi ni Digong mga tol. Yun ang pagkakaintindi ni Digong. nung kasunod na meeting na nangyari pagkatapos noon. Wala rin umano siyang tinatago na anumang gentleman's agreement sa pagitan ng China at Pilipinas dahil kasama niyang pumunta noon sa China si dating National Defense Secretary Delfin Lorenzana, National Security Advisor Eduardo Año, former Armed Forces of the Philippines o AFP Chief Hermogenes Esperon Jr. at ilan pang cabinet members. The only thing I remember was that status quo. That's the word, na walang galawan. No movement, no armed
uh, patrols there as is where is para walang magkagulo. I assure you, Alam niyo malabo rin yung status ko na sinasabi nila eh. 'Di ba? Pag sinabing status ko as is where it is, ibig sabihin wala talagang babaguhin. Kung ano na yung nagaganap diyan noon pa, yun na yun. Wala nang dadagdagan, wala nang status ko nga eh, 'di ba? So bago pa maging presidente, eto si Duterte mga tol, marami na nagdaan na presidente mula nung isinadsad ang BRP Sierra Madre. 'Di ba? Dumaan na si Gloria. Pagkatapos ni Erap mga tol, 2 taon lang ata si Erap, I believe, no? 2 taon lang si Erap tapos na-impeach siya. Pumalit diyan si Gloria, 3 taon. 4 na taon, tama, 4 na taon, no? Kung 2 taon lang si Erap. Pagkatapos noon si Gloria ulit ang nanalo, 'di ba? Presidente ulit. So bali 9 years si Gloria. Pagkatapos noon mga kapatid si Pinoy. Sa tingin nyo ba hindi nire-repair ang BRP Sierra Madre noong mga panahon na 'yon? 'Di ba? Siyempre nare-repair din 'yun kahit papaano. Although hindi nga lang talaga totally repaired kaya nga nagkagano'n ng BRP Sierra Madre. So kung status ko pananatilihin na kung ano 'yung dinadala ng AFP o dinadala ng Navy doon sa BRP Sierra Madre, 'yun lang. Wala ng pagbabago, wala ng improvement na gagawin. Eh bakit ang nangyari? Parang nagkaroon ng kasunduan na sinabing, "Oh, isang barko lang ang papasok. Water at saka pagkain lang, walang repair materials." Hindi mo masasabing status ko 'yun, mga tol, 'di ba? Kasi ang status ko kung ano man yung meron na diyan dati, 'yun na 'yun. Kaya nga status ko eh, 'di ba? So tuloy natin. that if it was a gentleman's agreement, it would always have been an agreement that would keep the peace in the South China Sea. Samantala, O di may agreement pa rin. Ang gulo eh. Sabi rin, pinabulaanan ni dating Pangulong Duterte ang gentleman's agreement. So walang gentleman's agreement, pero may agreement. Ay, bahala na kayong humusga, mga tol. Keep the peace in the South China Sea. samantala, hinamon din ito si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na subukang magtayo ng gusali o anumang istruktura sa West Philippine Sea. Sabi ko kay Marcos, stop complaining and expounding on it. Do it and repair. Yan ang sasabi ko sa kanila. I challenge them na sila man na sa gobyerno ngayon, di i-repair nila at gumawa sila doon ng mga bahay-bahay kung saan. If they are really ready for that. Yun na nga ang ginagawa ngayon ng administrasyon, di ba? Pumapalag na nga sa haharas ng China eh. O anong ginagawa nila, di ba? Inaatake rin nila ang gobyerno. Di ba? Yun ang ginagawa nila mga tol eh. China-challenge pala ni dating Pangulong Duterte si Marcos. O di repair mo. O yun nga, nagdadala nga tayo ng repair materials. Di ba? Kaya nga tayo nabobomba ng water cannon pero tuloy-tuloy pa rin tayo. O ano sinasabi ng mga pro-China mga tol? Eh kasi administrasyon ni Marcos dinadala tayo sa gera. Wala namang ganyan dati. 'Di ba? Inaatake rin nila, 'di ba? Gawain na nila ngayon gusto nilang gawin. I-patrol na nila yung Philippine Navy, the gray ships, and let us see what happens. Mr. President, I am challenging you to go to Alonan with the other ships and repair it. Di subukan nila. Kami takot. Ayaw namin ng gera. Go ahead. Okay, so inamin na rin naman pala ni dating President Duterte na takot siya, ayaw niya ng gera. Alam niyo mga tol, linawin lang natin kasi baka may mga pro-China dyan eh. Walang may gusto ng gera. Pero kayo lang din ang nagsasabing magkakagera. Kasi masyado niyo yung tinatakot ang sarili ninyo. I-analyze na lang ninyo mga tol. I-analyze na lang ninyo. Kung meron mang gegerahin ng China mga kapatid, pinakamadali sa kanila, Taiwan. Napakalapit lang sa kanila nun, di na nila kailangan pa maglakbay ng napakalayo. Taiwan. Napakaliit na bansa mga tol, malaki pa Luzon dun. Napakaliit lang nung isla ng Taiwan. Kung gera ang China,
Taiwan pinakamadali para sa kanila pero hindi nila magawa-gawa, eh, 'di ba? Hindi nila magawa-gawa mga tol. Tapos sa tingin ninyo sa, illegal claim ng China dito sa kabuuan ng, South China Sea, magsisimula sila ng giyera mga tol? Malabo 'yun. Katakot-takot na katakot-takot na karma aabutin nila mga tol, 'di ba? Hindi man sila matakot sa Pilipinas, 'no? Hindi man sila matakot sa Pilipinas dahil maliit na bansa ang Pilipinas. Pero marami silang ikukonsidera na babalik sa kanila, yung magba-backfire sa kanila kung tawagin, 'di ba? Kasi unang-una magde-declare ka ng giyera pero wala kang ano, wala kang pinanghahawakan na sapat na, ah, dahilan, 'di ba? Wala kang sapat na puwede mong panghawakan na, kasi ganito, kasi ganyan, 'di ba? Though alam naman natin mga kapatid yang giyera talagang, wala namang sinisino 'yan, pero tingnan mo kung anong babalik sa kanila, 'di ba? Napakarami nilang bansang makakalaban. Hindi man sila takot sa Pilipinas, pero nag-aalangan sila dahil ang dami nilang bansang makakabangga. Unang-una lalabag sila sa international law dahil ang sasakupin nilang mga teritoryo at karagatan na hindi naman talaga kanila, 'di ba? Yung sasakupin nilang karagatan hindi kanila yun, eh. Wala ngang basehan yung claim nila sa South China Sea, 'di ba? Hindi sila mag-aano ng giyera. Dahil hindi lang naman Pilipinas ang makakalaban nila, napakaraming bansa. 'Di ba, andiya-diyan na rin yung Mutual Defense Treaty ng, Pilipinas at Amerika. Sa Amerika mahihirapan din sila dun mga tol. O idagdag mo pa yung ibang mga bansa na maaapektuhan ang ekonomiya dahil dun sa ilulunsad nilang giyera, 'di ba? Kasi dito sa South China Sea nga dumadaan yung mga ano nila, mga kalakal nila, mga barko nila naghahatid ng produkto. Biruin mo mga ekonomiya ng ibang bansa maaapektuhan din dahil sa pagkaganid ng China. Sa tingin mo mapapalampas ng ibang mga bansa 'yon? Oh, nagkakagulo sa South China Sea, bakit? Kasi ganid ng China, eh, oh. Patikusin talaga nila China diyan mga tol. Yung kinakatakot ni Digong mga tol, 'di ba? So sa tingin mo ang isang presidente dapat maging ganyan, 'di ba? Dapat ang presidente maging ganyan. Isipin mo ganyan ng Ukraine, isipin mo ganyan ng ibang mga bansa, tapos bigla silang aatakihin. Wala na. Suko na agad mga tol. Suko na agad. Bring in Japan. Ito matibay si Digong nung war on drugs, 'no? Hindi niya dun. Pero 'pag mga ganito na usapang bansa na, wala niya, ililigtas niya na sarili niya. And the rest of the ASEAN countries. And let us see what happens. Tiniyak naman ni dating Pangulong Duterte na pag-aaralan din umano nito ang lahat ng mga agreement na pinasok ng pamahalaan noong panahon niya. Lalaine Moreno, humahataw sa balita. Alright mga kapatid, so yun nga na pinabubulaanan ni Digong, yung gentleman's agreement na yun. Pero eto, bago natin tapusin, panoorin muna natin to, ang sinasabi naman ng China. Iginiit ng China ang pagkakaroon ng gentleman's agreement ng Beijing at administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng West Philippine Sea o South China Sea. Batay kay Chinese Foreign Ministry spokesperson Mao Ning, tumindi ang tensyon sa West Philippine Sea, partikular na sa Ayungin Shoal na tinatawag nitong Renaijiao dahil sa anyay pagtanggi ng Pilipinas na alisin ang nakasadsad na BRP Sierra Madre. Gayon din ang pagtanggi ng kasalukuyang gobyerno sa pagkakaroon ng gentleman's agreement sa pagitan ng Beijing at Duterte administration. Nako, nayari na si Digong. Inabando na rin umano ng Pilipinas ang kasalukuyang pagkakaunawaan ng China at Pilipinas sa issue ng Ayungin Shoal at nagpadala ng construction materials sa BRP Sierra Madre. Itinatanggi ng Malacanang ang pagkakaroon ng pangako ng Pilipinas sa China na aalisin ang barko. Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos Jr., nangingilabot siya sa umano'y gentleman's agreement na pinasok ni dating Pangulong Duterte sa China kaugnay ng BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Ay nako, wala nang iba pang dapat sabihin mga tol, kundi magising na lang ang mga Pilipino mga tol. Magising na lang talaga mga Pilipino. Alright, hanggang sa muli, ako nga pala si Showbal D. Peace out.